Hi guys, welcome to my channel. For today's video, isi-share ko po yung ganap every Ramadan. Kasi last 2023, dumating po ako, pero tapos na po yung Ramadan. Dumating ako ng June, pala hindi na ako na umabot sa Ramadan nila. Tapos naka-bakasyon yung amo ko ng 2 weeks. And then, pagka next year, every Ramadan ay pagka March at saka April yan, nagra-Ramadan yan sila. Tapos meron pang last Ramadan is mga June, parang kain na lang, parang 1 day na lang yun. Yun naalala ko. Tapos bali nakadalawang Ramadan lang ako kasi dapat kung before, pag dumating ka before March or April ka dumating sa kanila, makatatlong Ramadan ka talaga. Pero kung pagdating mo doon sa kanila ng after Ramadan, nasa May ka or June, mga ganyan, tapos nabali yung Ramadan nila, so ang count mo na lang is 2 Ramadan ka na lang talaga. So pagkatapos nilang Ramadan, wait, before Ramadan, nung pangalawang ko na, nung nakaranas na ako ng Ramadan, pagka next year ko, pagod talaga, sobrang pagod, pagod, tapos kulang sa tulog, tapos overwork ka talaga kasi bago mag-Ramadan pala talagang puro kalinis, puro linis yan, buong bahay talaga lilinisan mo. Tapos ang mahirap pa talaga yung mga display nila or yung mga plato-baso nila sa kitchen. Talaga ilalabas mo talaga yun at magpupunas-punasan yun. Tapos ilipat-lipat mo, papalipat-lipat yan nila. Yan, yung deep clean talaga yung ginagawa. Tapos pag na naman, pag Ramadan na, yung puro kain na luto, order sa labas, luto dito sa loob, tapos ang dami pang in-order. Tapos siyempre mga hugasan, maganda pag marami kayo, kasi kami nung time na yun, marami kami, nag-Ramadan kasi kami sa mga both side family ni lalaki at ni babae. Tapos syempre may mga katulong din yung sa kabilang family. Parang kami doon sa kabila, parang dalawa pa kami sa side ng nanay ng babae. Tapos dito sa side ng lalaki, yung family niya, medyo makaya yung amo kong lalaki, kaya sobrang dami namin, mga 6-7 kami. So medyo magaan-gaan ang trabaho. Kawawa lang yung konti lang kayo, tas ang daming trabaho. Yung kami sa side ng lalaki, madali lang at saka magaan kasi marami kami. Saka talagang tulong-tulong talaga. Yun lang. Unlike sa nanay na babae, hindi kasi medyo mahirap lang. So pagdating ko nga, walang katulong yung nanay. Nagramadan sila, wala silang katulong. Pagdating ko, wala silang katulong. Tapos mga 8 months pa ako nagkaroon ng katulong, kasi pag pumunta kami, syempre tumutulong ako, wala silang katulong. Tapos sabi ko sa nanay, bakit hindi ka kumuha ng katulong dito? Kasi aakit-akit pa sa hagdan, second floor yung bahay ng nanay ng babae, tapos walang katulong. Tapos pag pumunta ako,
Yan. Siyempre ako kumukusa akong tumutulong doon. Tapos may alaga pa ako. Kunyari, hawak-hawakan na lang yung alaga ko para makagalaw-galaw ako. Yan. Tapos, pagdating mo, huwag mo ipakita na marunong ka magluto. Kasi nung ako, di ko alam kasi nagluluto-luto ako. Nangyari, yung nalaman na lang, mahilig ako magluto. Tsaka medyo masarap ang luto. I-adobo lang naman yung naluto ko. Ginawa nila. In-schedule nila ako. Pinapapunta ko nila sa nanay ng lalaki kasi ititrain daw ako magluto ng mga Arabic food. After nun, schedule na naman ako sa side ng babae, Arabic food. Talagang inaantok ako nung tinitrain nila ako kasi hindi ko maintindihan. Yun lang ang ano ko. Pag marunong kayo, wag kasi dagdag lang trabaho yan. Yun ang lesson to learn ko na kunyari, hindi mo alam, hindi ka magluto-luto pagdating mo kasi palulutuin ka talaga. Yun lang ang maisishare ko sa inyo. Guys, kung bago pa lang kayo sa channel ko, please subscribe and hit the bell para ma-notify kayo every video ko. Kasi tuloy-tuloy ang haba ng ikwento ko sa inyo about sa based on my experience lang nung nagtrabaho pa ako sa Saudi. And bye-bye. Thank you so much.